Hello kapatid, napakasaya na nandito ka. Kung ang iyong puso ay pagod na sa paghihintay, kung sa palagay mo ay nagsusumikap ka, ngunit ang mga resulta ay hindi darating tulad ng iyong inaasahan, ngayon ay nais ng Diyos na magsalita ng isang bagay na malalim sa iyo. Marahil ay nakagawa ka ng mga plano na hindi nagtagumpay. Marahil ay nagtanim ka kung saan hindi mo pa naaani. Ngunit maaring iba ang 2026. Maaring ito ang iyong taon ng pag-aani. Huwag umalis dito bago matanggap ang 5 paghahayag na ito na lubos na makakapagpabago ng direksyon ng iyong buhay. Nakarating na ba kayo tumigil upang isipin kung bakit ang ilang mga tao ay tila nabubuhay sa patuloy na pag-unlad habang ang iba ay nananatiling natigil sa parehong lugar taon-taon? Hindi ito swerte, hindi ito destiny, at tiyak na hindi dahil pinili ng Diyos na pagpalain ang ilan at kalimutan ang iba. Ang katotohanan ay may pagkakaiba sa pagitan ng mga naghihintay lamang na bumuti ang mga bagay at ang mga nakauunawa sa mga banal na prinsipyo na nagpapagana sa pag-aani. May kailangan akong sabihin sa iyo ng buong katapatan. Madalas, ang pagbabago na gusto mo ay hindi nangyayari dahil naghihintay ka ng isang himala sa maling lugar. Nagdarasal ka para sa probisyon, ngunit hindi mo naiintindihan na inilagay na ng Diyos sa loob mo ang lahat ng kailangan mo para umunlad. Ang problema ay hindi isang kakulangan ng pagpapala. Ito ay isang kakulangan ng pag-unawa sa kung paano gumagana ang pagpapala. Kapatid, malapit na ang 2026 at nararamdaman ko sa aking espiritu na maaring ito na ang taon na magbabago ang lahat para sa iyo. Ngunit mangyayari lamang iyon kung bubuksan mo ang iyong puso upang matanggap ang 5 paghahayag na ito na ibabahagi ko ngayon. Hindi sila magic formula. Hindi sila walang laman na mga pangako. Ang mga ito ay mga walang hanggang simulain na palaging itinuturo ng salita ng Diyos. Ngunit kakaunti ang tunay na naaangkop. Marahil ay pagod ka nang marinig ang magiging maayos ang lahat ng hindi nakikita ang anumang pagbabago. Marahil ay nawalan ka na ng pag-asa na maaring iba ang iyong buhay pinansyal. Ngunit ang matatanggap mo ngayon ay hindi lamang isa pang magandang salita. Ito ay isang praktikal na paghahayag na eksaktong magpapakita sa iyo kung saan mo kailangang ayusin ang iyong isip, iyong puso at ang iyong mga aksyon upang tuluyang mabuhay ang tao ng pag-aani na inihanda ng Diyos para sa iyo. Alam mo kung ano ang pinaka-move on sa akin? Ito ay ang pag-alam na ang Diyos ay hindi sumuko sa iyo. Kahit na gusto mong sumuko, nagpatuloy siya sa paggawa sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Inihanda ang lupa, inaayos ang mga pangyayari. Hinuhubog ka upang maging handa na tanggapin ang gusto niyang laging ibigay sa iyo. At ngayon ay dumating na ang oras para maunawaan mo kung paano makikipagtulungan sa banal na plano sa halip na maghintay lamang ng walang kibo. Ang isisiwalat ko ay hindi teorya. Ito ang mga katotohanang nagpabago sa buhay ng mga ordinaryong tao tulad mo at ako. Mga taong nabaon sa utang, na walang nakitang paraan, na nag-aakalang hindi sila uunlad. Ngunit nang maunawaan nila ang 5 paghahayag na ito at nagsimulang gamitin ang mga ito sa kanilang buhay, nagsimulang magbago ang lahat. Kaya't bigyang pansin ang bawat salita dahil ngayon ay maaring maging linya ng paghahati sa pagitan ng taon na lagi mong nabubuhay at ng taon na lagi mong pinangarap mabuhay. Ang pag-aani ay hindi isang malayong pangarap. Maaari itong magsimula ngayon mula sa sandaling maunawaan mo kung ano ang ipapakita ko sa iyo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Isulat sa mga komento, ang 2026 ang magiging taon ko ng masaganang ani. Kapag ipinahayag mo ito ng may pananampalataya, pinapagana mo ang isang bagay na makapangyarihan.
sa espiritual na mundo. Ang iyong salita ay may kapangyarihan at sama-sama tayong mananalangin para sa pag-aani na ito sa iyong buhay. Ngayon, ang unang paghahayag na ibibigay ko sa iyo ay napakalakas na ito lamang ang ganap na makakapagpabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong mga hamon. Ito ay tungkol sa isang bagay na narinig mo na, ngunit marahil ay hindi naiintindihan sa lalim na ipapakita ko sa iyo. Ang unang banal na paghahayag para sa 2026 ay tungkol sa pananampalataya. Ngunit hindi lamang ng anumang uri ng pananampalataya. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa pananampalatayang tunay na nagpapagalaw sa mga bundok, ang uri na higit pa sa magagandang salita at nagpapakita ng sarili sa hindi natitinag na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam mo ba kung ano ang napagtanto ko sa paglipas ng mga taon? Maraming tao ang nagsasabing mayroon silang pananampalataya. Ngunit sa katotohanan, tinitingnan lamang nila ang mga pangyayari. Kapag dumating ang bayarin, tinitingnan nila ang negatibong balanse. Kapag may pagkakataon, tinitingnan nila ang mga limitasyon. Kapag nangako ang Diyos, tinitingnan nila ang laki ng problema. At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit hindi gumagana ang kanilang pananampalataya. Hayaan akong ipaliwanag ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pagkukunwari na walang mga problema. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagkilala sa problema, ngunit ang pagpili na tingnan ito sa mata ng Diyos sa halip na sa mata ng takot. Ito ay nakakakita ng higit pa sa nakikita ngayon at ang pagdama sa kung ano ang inihanda na ng Diyos para sa iyo sa hindi nakikita. Sa Hebreo 11, Kabanata 1 taludtod, sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang pananalig sa mga bagay na hindi nakikita. Naiintindihan mo ba ang lalim nito? Hindi mo kailangang makita muna para maniwala ka. Maniwala ka muna at pagkatapos ay magsisimula kang makakita. Kapatid, alam kong may mga pangarap ka na tila imposible ngayon. Baka nakakalabas na sa utang, baka may sarili kang bahay. Marahil ito ay nagbibigay ng isang mas magandang buhay para sa iyong pamilya. At kapag tiningnan mo ang iyong kasalukuyang katotohanan, tila napakalayo. Ngunit diyan mismo ang pananampalataya ay kailangang maglaro. Ang pananampalatayang nagpapagalaw ng mga bundok ay ang uri na nagpapabangon sa iyo kahit na tila nawala ang lahat. Yung tipong patuloy kang magtanim kahit hindi dumating ang dating ani. Ito ang uri na nagpapapaniwala sa iyo na ang Diyos ay tapat kahit na iba ang isinisigaw ng mga pangyayari. At alam mo ba ang sikreto? Itigil ang pagkapit sa kasalukuyang mga pangyayari at simula ng paggunita sa mga mata ng pananampalataya kung ano ang gusto mong makitang nahayag. Hindi ako nagsasalita tungkol sa ilusyon o walang laman na positibong pag-iisip. Ang tinutukoy ko ay ang malalim na paniniwala batay sa mga pangako ng Diyos na kung ano ang kanyang ipinangako, makapangyarihan siyang tuparin. Kapag nagsimula kang mamuhay sa ganitong paraan, kapag huminto ka sa pagrereklamo tungkol sa kung ano ang wala sa iyo at nagsimulang magpasalamat sa kung ano ang darating, kapag tumigil ka sa pagdududa at nagsimulang magpahayag ng may pananalig, may magbabago. Hindi lamang sa loob mo, kundi sa paligid mo rin. Ang pananampalataya ay lumilikha ng larangan ng mga posibilidad. Binuksan nito ang mga nakalak na pinto. Iniuugnay ka nito sa mga tamang tao. Inaakit nito ang mga pagkakataong kailangan mo. Dahil kapag naniniwala ka talaga, iba ang kilos mo, iba ang pagsasalita mo, iba ang iniisip mo, at iyon ang nagbabago sa lahat. Ngunit kailangan kong balaan kayo. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Walang silbi na sabihing naniniwala ka kung hindi ka handang gawin ang mga hakbang na ipinapakita sa iyo ng Diyos.
Pinapaalis ka ng pananampalataya sa iyong comfort zone. Ginagawa nitong subukang muli kahit pagkatapos ng kabiguan. Ginagawa nitong mag-invest ka ng oras, lakas at mga mapagkukunan sa kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyong puso. Kaya ngayon, gusto kong pumili ka. Piliing tumingin ng higit pa sa nakikita ng iyong natural na mga mata. Piliing maniwala na maaring iba ang 2026. Piliin upang mailarawan ang pagbabago ng iyong buhay, binayaran ang iyong mga bayarin, natupad ang iyong mga pangarap, hindi dahil makapangyarihan ka, kundi dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay makapangyarihan. Ngunit ang pananampalataya lamang hindi sapat yun. May pangalawang paghahayag na gumagana kasabay ng pananampalataya. At kapag naunawaan mo ang katotohanan iyon, naiintindihan mo kung bakit may mga tao na umaani ng mga gantimpala at ang iba ay hindi, at ang lahat ay nakasalalay sa mga pagpipilian na ginagawa mo araw-araw. Bago ko ihayag sa iyo ang pangalawang makapangyarihang katotohanan ito, kailangan kong sabihin sa iyo ang kwento ng isang taong nabuhay ng eksakto kung ano ang maaaring nararanasan mo ngayon. Ang pangalan niya ay Miguel, isang simpleng tao na nakatira sa Taguig City. Araw-araw siyang nagsusumikap, gumising ng maaga at late na umuuwi, ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya nakarating kahit saan. Palaging nakatambak ang mga bayarin sa katapusan ng buwan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay laging dumarating sa maling oras, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang tila, walang katapusang ikot. Nagdasal si Miguel. Humingi siya ng patnubay sa Diyos. Ngunit nagkaroon ng problema. Kahit na humihingi ng patnubay, ginawa niya ang kanyang mga desisyon batay lamang sa kung ano ang sa tingin niya ay tama, kung ano ang pinakamadali, o kung ano ang sinabi sa kanya ng iba na gawin. Hindi niya hinintay na marinig ang tinig ng Diyos. Hindi siya naghanap ng karunungan sa kasulatan. Nagpasya lang siya at pagkatapos ay hiniling sa Diyos na pagpalain ang kanyang mga pinili. Ganyan niya pinalampas ang mahahalagang pagkakataon. Ganyan siya nag-invest ng pera sa mga bagay na hindi nagbubunga. Ganyan siya nasangkot sa mga partnership na nagdudulot ng pagkalugi. Hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya o pagsisikap, kundi dahil sa kawalan ng banal na patnubay sa kaniyang mga desisyon. Hanggang sa isang araw sa ilalim ng lupa, bigat ng mga utang at hindi na alam ang gagawin, tumigil si Miguel. Buong-buo siyang sumuko at sinabi niya sa Diyos, "Panginoon, hindi na ako gagawa ng hakbang ng hindi nakikinig sa iyo muna. Hindi na ako magpapasya ng anuman nang hindi hinahanap ang iyong karunungan." At doon nagsimulang magbago ang lahat. Dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Ang mga desisyon na sinimulan niyang gawin na ngayon ay ginagabayan ng Diyos ay nagsimulang magbunga ng iba't ibang bunga. Nagsimulang lumitaw ang mga pagkakataong hindi niya makikita sa kanyang sarili. Ang mga tamang tao ay pumasok sa kanyang buhay at sa wala pang 2 taon, nabaon sa utang si Miguel at nagsimulang tunay na umunlad. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba? Naunawaan niya ang pangalawang banal na paghahayag. Ang mga pagpili na ginagawa mo ngayon ay tumutukoy sa hinaharap na iyong mabubuhay bukas. At kapag ang iyong mga pagpipilian ay ginagabayan ng Diyos, ang hinaharap ay ganap na naiiba. Kapatid, ito ay isang katotohanang hindi pinapansin ng marami. Gusto nilang baguhin ng Diyos ang kanilang buhay, ngunit ayaw nilang baguhin ang kanilang mga pagpili. Iba ang gusto nilang umani, ngunit patuloy silang naghahasik sa parehong paraan. Alam ng Diyos ang iyong kinabukasan. Alam niya kung ano ang darating. Nakikita niya ang mga landas na hindi mo nakikita at mga panganib na hindi mo nakikita. At kapag nagkakaroon ka ng matalik na relasyon sa Kanya, kapag hinahangad mo ang kanyang patnubay bago gumawa ng mga desisyon, nagsisimula kang gumawa ng mas matalinong mga pagpili. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na magkakamali.
Ngunit nangangahulugan ito na ang iyong mga pagkakamali ay magiging mas kaunti at ang iyong mga tagumpay ay magiging mas malaki. Nangangahulugan ito na maiiwasan mo ang mga bitag na sisira sa iyong buhay. Nangangahulugan ito na sasamantalahin mo ang mga pagkakataong hindi mo makikita ng mag-isa. Ang Kawikaan, Kabanata 3, versikulo 5 at 6 ay nagsasabi, "Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kaniya at Kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Yan ang susi. Itigil ang pag-asa lamang sa iyong sariling katalinuhan at simulan ang paghahanap ng karunungan ng Diyos sa bawat mahalagang desisyon. Maging ito ay tungkol sa trabaho, pera, relasyon o pamumuhunan. Ang lahat ay kailangang dumaan sa pansala ng banal na patnubay. At paano mo ito ginagawa? Sa pamamagitan ng pagdarasal bago magdesisyon, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita upang mahanap ang mga prinsipyo na naaangkop sa iyong sitwasyon, sa pamamagitan ng paghihintay sa Diyos hanggang sa madama mo ang kapayapaan sa iyong puso tungkol sa kung aling landas ang tatahakin, sa paghingi ng payo sa matatalino at may takot sa Diyos. Kapag nagsimula kang mamuhay ng ganito, ang iyong mga pagpili ay naaayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. At kapag ang iyong mga pagpipilian ay nakahanay, ang iyong hinaharap ay automatikong nagbabago ng direksyon. Bago tayo magpatuloy, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay na maaring magbukas ng iyong mga mata sa kaunlaran. Maraming tao ang nakulong sa isang siklo ng pagsisikap at pagkabigo. Hindi nila nakikita ang tunay na pag-unlad sa pananalapi. At baka isa ka sa mga taong yan. Alam mo ba kung bakit ka na-trap sa cycle na ito? Simple lang ang dahilan. Walang nagturo sa IYO kung paano ihanay ang iyong isipan sa mga tamang prinsipyo para tunay na umunlad. Sa pag-iisip na iyon, naghanda ako ng praktikal at direktang mapagkukunan na tinatawag na ibahin ang anyo mo at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Dito matuto ka kung paano lumampas sa mental, spiritual at financial blocks. Matuto ka kung paano ihanay ang iyong mindset sa matatalinong saloobin ng kasaganaan at ganap na baguhin ang paraan ng iyong pagtingin at posisyon sa iyong sarili na may kaugnayan sa pera. Paglalapat ng mga simpleng diskarte na bumubuo ng mga tunay at pangmatagalang resulta. Ang gabay na ito ay para sa mga taong determinadong makawala sa ikot ng kahirapan at magsimula ng bagong yugto ng paglago at kalinawan sa pananalapi. At tingnan mo, huwag mong ipagpaliban. Ang bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon at ito ay maaaring sa iyo na ngayon. Gawin mo ang 2026, ang pinaka-maunang taon ng iyong buhay. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang gabay. Dahil habang iniisip mo ito, ang iba ay nag-a-apply na nito at umaani ng mga gantimpala. Balik sa pinag-usapan namin, naabot na natin ang ikatlong paghahayag at kailangan kong sabihin sa iyo, ang katotohanan ito lamang ang may kapangyarihang magbukas ng mga pintong sarado na sa iyong buhay sa loob ng maraming taon. Ito ay tungkol sa pasasalamat. Maaaring iniisip mo, pasasalamat? Alam ko na kailangan kong magpasalamat sa Diyos. Ngunit hayaan mo akong ipaliwanag ang isang bagay na lampas sa halata. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang pakiramdam o isang magalang na saloobin. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang espiritual na puwersa na nagbubukas o nagsasara ng mga pintuan ng banal na probisyon sa iyong buhay. Nilinaw ito ng Biblia sa 1 Thessalonians Kabanata 5, versikulo 18, ito ay nakasulat, "Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo kay Kristo Jesus." Nakikita mo, ba sa lahat ng pagkakataon,
Hindi lang kapag maayos na ang lahat, ngunit din kapag ang mga bagay ay mahirap. Dahil ang pasasalamat ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Binabago nito ang mga pangyayari. Hayaan akong maging praktikal sa iyo. Ilang beses ka bang nagrereklamo sa buong araw tungkol sa kung ano ang wala sa iyo? Sa halip na magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka na? Nagrereklamo ka tungkol sa iyong maliit na sweldo, ngunit nakalimutan mong magpasalamat sa pagkakaroon ng sweldo. Nagrereklamo ka tungkol sa iyong masikip na bahay, ngunit nakalimutan mong magpasalamat sa pagkakaroon ng bubong sa iyong ulo. Nagrereklamo ka tungkol sa iyong lumang kotse, ngunit nakalimutan mong magpasalamat sa pagkakaroon ng transportasyon. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nabubuhay ka ng ganyan? Isinasara mo ang mga pintuan sa kasaganaan dahil hindi ka na ipagkakatiwala ng Diyos kung hindi ka nagpapasalamat sa maliit na natanggap mo. Tingnan kung ano ang itinuro ni Jesus sa talinghaga ng mga talento. Ang alipin na nagpapasalamat at tapat sa maliit na natanggap niya ng higit pa, pero yung hindi nagpahalaga sa kung anong meron siya, nawala pa yun. Ito ay isang espiritual na batas. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan. Ang kawalan ng pasasalamat ay nagsasara ng mga pintuan. Ngunit may isa pang panig ng pasasalamat na parehong makapangyarihan. Kailangan mong magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka na, ngunit walang tigil na hangarin ang paglago. Ang kasiyahan ay hindi kasiyahan. Maaari kang magpasalamat para sa iyong kasalukuyang sitwasyon at sa parehong oras magtrabaho ng may pananampalataya upang mapabuti ito. Ang problema ay kapag tumutok ka lang sa kung ano ang kulang sa iyo at nakalimutan mong pahalagahan kung ano ang mayroon ka. Lumilikha ito ng mindset ng scarcity na umaakit ng mas maraming kakulangan. Ngunit kapag nilinang mo ang isang pusong nagpapasalamat, nagsisimula kang makita ang mga pagpapala na mayroon na sa iyong buhay. At ito ay lumilikha ng isang kasaganaan na pag-iisip na umaakit ng higit na kasaganaan. Kapatid, gusto kitang hamunin na gumawa ng praktikal ngayon. Araw-araw, bago matulog, salamat sa Diyos para sa hindi bababa sa 5 partikular na bagay na nangyari sa araw na iyon. Ito ay maaring maliit na bagay tulad ng masarap na pagkain, magandang pag-uusap o tulong na natanggap mo. Ang laki ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay pusong nagpapasalamat. At tingnan kung ano ang mangyayari. Sa ilang linggo, magsisimula kang mapansin ang higit pang mga pagpapala sa iyong buhay. Hindi dahil wala sila noon, kundi dahil ngayon sinasanay mo na ang iyong mga mata na makita sila. At kung gaano ka magpasalamat, mas maraming dahilan ang binibigay sa iyo ng Diyos para magpasalamat. Binabago din ng pasasalamat ang iyong saloobin sa mga paghihirap. Sa halip na magreklamo kapag may nangyaring mali, magsisimula kang magtanong, Diyos, ano ang gusto mong ituro sa akin dito? Paano ako lalago sa sitwasyong ito? At ang pagbabagong ito sa pananaw ay revolusyonaryo. Higit pa rito, ang pusong nagpapasalamat ay umaakit sa mga tao. Walang gustong makalapit sa taong nagrereklamo lang. Ngunit lahat ay nakakaramdam ng mabuti sa paligid ng isang taong marunong magpasalamat na kinikilala ang magagandang bagay na pinahahalagahan ang kanilang natatanggap. At ang mga relasyon ay mga gateway sa mga pagkakataon. Kaya tinatanong kita, naging mapagpasalamat ka ba? O nabubuhay ka ba sa patuloy na pagrereklamo? Dahil kung gusto mong maranasan ang 2026 bilang taon ng pag-aani, kailangan mo nang simulan ngayon ang paglinang ng pusong nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, kung sa tingin mo ay nagsasalita ang Diyos sa iyong puso sa pamamagitan nito, mangyaring i-like ang video na ito bilang pagpapahayag ng pasasalamat at mag-subscribe sa channel dahil ito ay isang puwang kung saan ang mga malalim na katotohanang tulad nito ay patuloy na ibinabahagi. Iyon ang mga
Notifikasyon para hindi mo makaligtaan ang anumang mga aral na makapagpapabago sa iyong buhay. Ngayon ang susunod na paghahayag ay konektado sa isang ito, ngunit lumalalim pa. Dahil walang silbi ang pagkakaroon ng pananampalataya, paggawa ng mga tamang desisyon, at pagiging mapagpasalamat kung walang mahalagang elemento sa loob mo na tumutukoy kung ikaw ay uunlad o tumitigil. Ang ikaapat na banal na paghahayag para sa 2026 ay tungkol sa isang bagay na lubos na minamaliit ng karamihan ng mga tao, kapayapaan sa loob. Hayaan akong magtanong sa iyo ng isang direktang tanong. Kumusta ang iyong puso ngayon? Ikaw ba ay namumuhay sa kapayapaan o sa patuloy na pag-aaway? Dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang isang katotohanan na maaaring mukhang malupit, ngunit nagpapalaya. Ang pusong walang kapayapaan ay hindi uunlad. Maaari kang magkaroon ng lahat ng pagkakataon sa mundo, maaari kang magkaroon ng kaalaman, maaari ka ring magkaroon ng pera, ngunit kung ang pagkabalisa, takot, dalamhati, kapaitan o kaguluhan ay umiiral sa loob mo, hindi ka talaga makakasulong. Ang kawalan ng kapayapaan ay naparalisa. Kawalan ng peace blinds. Ang kawalan ng kapayapaan ay nagdudulot sa iyo ng mga maling desisyon. Sinabi ni Jesus sa Juan, 14 na kabanata, bersikulo 27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo ang gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Napagtanto mo ba na nag-aalok siya ng ibang uri ng kapayapaan? Hindi ang kapayapaan ang nakasalalay sa mga pangyayari. Ito ang kapayapaan na nananatili kahit sa gitna ng bagyo. At ang kapayapaang iyon ay mahalaga para umunlad ka. Alam mo ba kung bakit? Dahil kapag mayroon kang kapayapaan, mag-isip ka ng malinaw, gumawa ka ng matalinong mga desisyon, hindi ka kumikilos dahil sa desperasyon, hindi mo hahayaang mangibabaw ang takot, at iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa mga resulta na iyong nakamit. Ang isang pusong nagkakasalungatan ay palaging nasa survival mode. Palagi itong nagre-react, hindi lumilikha. Ito ay palaging natatakot na matalo, hindi sapat na nagtitiwala upang magtagumpay. At iyon ay nagpapanatili sa iyo na nakulong sa parehong ikot taon-taon. Ngunit paano mo makakamit ang kapayapaang ito? Una, sa pamamagitan ng iyong relasyon sa Diyos. Kapag isinuko mo ang iyong mga takot, pagkabalisa at mga pasanin sa Kanya, kapag tunay kang nagtitiwala na Siya ang may kontrol, darating ang kapayapaan. Ito ay hindi isang bagay na ginagawa mo, ito ay isang bagay na iyong natatanggap. Pangalawa, kailangan mong lutasin ang panloob at panlabas na mga salungatan. Kung nagdadala ka ng sama ng loob at pagkakasala mula sa nakaraan, hindi ka magkakaroon ng kumpletong kapayapaan. Patawarin ang mga kailangang patawarin. Humingi ng tawad kung saan ka nagkamali. Palayain ang iyong sarili mula sa emosyonal na mga tanikala na nagbubuklod sa iyo. Pangatlo, kailangan mong matutong magpahinga. Ang pahinga ay hindi katamaran, ito ay karunungan. Nilikha ng Diyos ang prinsipyo ng kapahingahan dahil alam niya na kailangan mo ng mga sandali ng paghinto upang mabago ang iyong lakas. Kung ikaw ay nabubuhay ng labis, pagod, na walang oras para sa anumang bagay, ikaw ay lumalabag sa isang banal na prinsipyo. Kapatid, alam kong busy ang buhay. Alam kong maraming responsibilidad. Ngunit kung hindi mo uunahin ang iyong kapayapaan, magsisikap ka at kakaunti ang aani. Dahil ang pusong nagkakasalungatan ay nagpapakalat ng enerhiya, nag-aaksaya ng oras, at nakakaligtaan ng mga pagkakataon. Kapag nabubuhay ka sa kapayapaan, nakakaakit ka ng magagandang bagay. Nais ng mga tao na makapiling ang mga nagpapalabas ng kapayapaan. Mas madaling dumaloy ang mga oportunidad at higit sa lahat, maririnig mo ng malinaw ang boses ng Diyos.
Kaya ngayon, huminga ng malalim. Isuko ang lahat ng iyong pagkabalisa sa Diyos at piliin na hanapin ang kapayapaan bilang prioridad sa 2026. Dahil kung walang kapayapaan, walang tunay na kaunlaran. Nakarating na tayo sa ikalimang at huling banal na paghahayag at pinag-uugnay nito ang lahat ng sinabi sa ngayon. Ito ay tungkol sa karunungan. Maaari kang magkaroon ng pananampalataya. Maaari kang gumawa ng mabubuting desisyon. Maaari kang magpasalamat. Maaari kang magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Ngunit kung kulang ka sa karunungan, hindi mo malalaman kung paano isasagawa ang lahat ng iyon. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng karunungan. Si Solomon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay, ay maaring humingi sa Diyos ng anuman, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Ngunit humingi siya ng karunungan. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Tuwang-tuwa ang Diyos sa kanyang kahilingan kaya't binigyan niya siya hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan, karangalan at lahat ng iba pa. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na makapangyarihan. Kapag naghanap ka muna ng karunungan, lahat ng iba ay sumusunod. Dahil ang karunungan ay nagtuturo sa iyo kung paano humawak ng pera, kung paano samantalahin ang mga pagkakataon, kung paano bumuo ng malusog na relasyon, at kung paano gumawa ng mga desisyon na magbubunga ng pangmatagalang resulta. Ang sabi ng Biblia sa Santiago, unang kabanata, talata 5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng walang pagkukulang, at ito ay ibibigay sa inyo. Napagtanto mo ba kung gaano kaganda iyon? Hindi itinatago ng Diyos ang karunungan sa sinuman. Handa niyang ibigay ito sa sinumang humingi ng may pananampalataya. Ang problema ay maraming tao ang hindi nagtatanong. Iniisip nila na ang karunungan ay para lamang sa mga intelektual o matatandang tao, pero hindi pala. Ang karunungan ay isang regalo mula sa Diyos na magagamit ng sinumang gustong tumanggap nito. At anong praktikal na pagkakaiba ang nagagawa ng karunungan sa iyong buhay? Tinutulungan ka nitong makilala kung ano ang apurahan at kung ano ang mahalaga. Nakakatulong ito sa iyo na maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at pera sa mga bagay na walang dagdag na halaga. Nakakatulong ito sa iyong makakita sa labas at maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Ang isang matalinong tao ay hindi kumikilos ng pabigla-bigla. Sila ay nag-iisip, nagsusuri, humingi ng payo, nagdarasal, at pagkatapos ay nagpasiya. Ang isang matalinong tao ay hindi gumagastos ng lahat ng kanilang kinikita. Nagtabi sila, namuhunan, at nagtatanim para anihin mamaya. Ang isang matalinong tao ay hindi nakikisali sa anumang negosyo. Sinusuri nila, tinatanong, at tinitiyak kung naayon ito sa kanilang mga halaga at kalooban ng Diyos. Kapatid, kung talagang gusto mong maranasan ang 2026 bilang taon ng pag-aani, kailangan mong humingi sa Diyos ng karunungan araw-araw. Bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon, manalangin at hilingin sa Kanya na bigyan ka ng kaunawaan. Basahin ang salita dahil dito ay nahayag ang karunungan ng Diyos sa praktikal na paraan. At may iba pa. Ang karunungan ay may kinalaman din sa pagkatuto sa mga pagkakamali. Maraming tao ang umuulit ng parehong pagkakamali dahil hindi sila tumitigil para magmuni-muni. Hindi sila natututo sa masasamang karanasan. Ngunit ang isang matalinong tao ay natututo, nag-aayos ng kanilang landas, at hindi gumagawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses. Tinuturuan ka rin ng karunungan na pahalagahan ang oras. Ang oras ay ang tanging mapagkukunan na hindi mo mababawi. Maaari kang kumita muli, maaari mong mabawi ang iyong kalusugan, ngunit ang nawala na oras ay hindi na bumalik. Kaya gamitin ang iyong oras ng matalino. Mamuhunan sa mga bagay na tunay na mahalaga. Relasyon,
personal na paglago, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang isa pang lugar kung saan mahalaga ang karunungan ay sa mga relasyon. Sinasabi ng kawikaan na ang lumalakad na kasama ng pantas ay nagiging matalino, ngunit ang kasama ng mga hangal ay nagdurusa sa kapahamakan. Kailangan mo ng karunungan upang piliin kung kanino ka makakasama, kung kanino ka magnenegosyo, at kung kanino mo ipinagkatiwala ang iyong mga pangarap. At sa wakas, ang karunungan ay nagtuturo sa iyo na magkaroon ng balanse, hindi para maging extremist, hindi para maging walang ingat o duwag, hindi para maging sakim o kampante. Ipinapakita sa iyo ng karunungan ang gitnang landas, kung saan namamalagi ang tunay na napapanatiling tagumpay. Kaya ang tanong ko sa iyo ay, humihingi ka na ba sa Diyos ng karunungan? O nabubuhay ka ba sa autopilot? Gumagawa ng mga desisyon ng hindi nag-iisip, inuulit ang parehong mga pattern? Dahil kung nais mong umani ng iba't ibang mga gantimpala sa 2026, kailangan mong kumilos ng may ibang uri ng karunungan. Kung natanggap mo ang paghahayag na ito sa iyong puso, ipahayag ito dito sa mga komento. Hinihiling ko at tinatanggap ko ang karunungan ng Diyos para sa 2026. Kapag ipinahayag mo ito ng may pananampalataya, isinaaktibo mo ang pangakong matatagpuan sa Santiago. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan na kailangan mo. Ngayong alam mo na ang 5 makapangyarihang paghahayag na ito, kailangan kong ipakita sa iyo kung paano nag-uugnay ang lahat ng ito at kung paano mo ito masisimulang ilapat kaagad sa pagsasanay. Dahil ang kaalaman kung walang aksyon ay walang pagbabago, at gusto kong makita kang tunay na umaani ng mga gantimpala. Kaya't muli nating balikan ang lahat ng ipinahayag ng Diyos sa ngayon, dahil ang bawat isa sa mga katotohanang ito ay gumagana kasabay ng iba. Ang unang paghahayag ay tungkol sa pananampalataya. Pananampalataya na nagpapagalaw sa mga bundok, na nagpapamalas sa iyo sa kabila ng mga pangyayari, na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na magpatuloy kahit na tila imposible. Kung walang pananampalataya, hindi ka mapupunta kahit saan. Ang ikalawang paghahayag ay tungkol sa mga pagpili na ginagabayan ng Diyos. Dahil ang pananampalataya na walang direksyon ay maaaring humantong sa iyo sa maling landas. Kailangan mong hanapin ang banal na karunungan sa bawat mahalagang desisyon upang ang iyong mga pagpili ay naaayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang ikatlong paghahayag ay tungkol sa pasasalamat, dahil ang pusong nagpapasalamat ay nagbubukas ng mga pinto na nagsasara ng kawalan ng pasasalamat. Kapag pinahahalagahan mo kung ano ang mayroon ka, mas pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Kapag nagpapasalamat ka kahit sa kahirapan, binabago mo ang iyong pananaw at nakakaakit ng higit pang mga pagpapala. Ang ikaapat na paghahayag ay tungkol sa kapayapaan, dahil kung walang panloob na kapayapaan, hindi ka makakapag-isip ng malinaw, makakagawa ng matalinong mga desisyon o makakamit ang mga pagkakataong darating. Naparalisa ang pusong nagkakasalungatan. Ang isang puso sa kapayapaan ay umuunlad, at ang ikalimang paghahayag ay tungkol sa karunungan, dahil maaari mong taglayin ang lahat: pananampalataya, direksyon, pasasalamat, kapayapaan. Ngunit kung kulang ka sa karunungan na isagawa ito, hindi ka mag-aani ng mga gantimpala na maaaring likhain ng mga katotohanan ito. Ngayon nakikita mo kung paano konektado ang lahat. Ang 5 paghahayag na ito ay hindi gumagana ng hiwalay. Nagtutulungan sila, tulad ng mga piraso ng isang palaisipan na bumubuo ng kumpletong larawan ng biblikal na kasaganaan. At alam mo kung ano ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ito. Hindi mo kailangang maging perpekto ng sabay-sabay. Maaari kang magsimula sa isa. Siguro ngayon kailangan mong pagsikapan ang iyong pananampalataya. Siguro bukas kailangan mong mag-focus sa paghahanap ng gabay ng Diyos. Kinabukasan,
maaaring pasasalamat ang kailangang linangin. Ang mahalaga ay magsimula. Ito ay tungkol sa pagsasagawa ng unang hakbang. Ito ay tungkol sa paglipat mula sa pagiging pasibo patungo sa pagkilos. Dahil hindi gagawin ng Diyos para sa iyo ang kailangan mong gawin. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan, bibigyan ka ng lakas, at bubuksan ang mga pinto, ngunit kailangan mong lumakad sa mga pintuan na kanyang binuksan. Kaya narito ang praktikal na hamon na iniiwan ko sa iyo. Pumili ng isa sa 5 paghahayag na ito upang mailapat ng husto sa susunod na 30 araw. Isa lang, at obserbahan kung ano ang mangyayari. Kung pipiliin mo ang pananampalataya, simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng pagsasabi ng may pananalig sa mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay. Itigil ang pag-uusap tungkol sa krisis at simulan ang pag-uusap tungkol sa darating na pag-aani. Kung pipiliin mong gumawa ng mga desisyon na ginagabayan ng Diyos, huwag gumawa ng anumang mahahalagang desisyon nang hindi muna nagdarasal at naghahangad ng kapayapaan sa iyong puso tungkol sa kung aling landas ang tatahakin. Kung pipiliin mo ang pasasalamat, gumawa ng pang-araw-araw na listahan ng hindi bababa sa 5 bagay na iyong pinasasalamatan at tingnan kung paano nagbabago ang iyong pananaw. Kung pipiliin mo ang kapayapaan, isuko ang iyong mga pagkabalisa sa Diyos araw-araw. Tumigil sa pagdadala ng mga pasanin na hindi sa iyo. Patawarin ang mga kailangang patawarin. Magpahinga kapag kailangan mong magpahinga. Kung pipiliin mo ang karunungan, hilingin sa Diyos araw-araw na turuan ka na makilala ang tama sa mali, kung ano ang mahalaga sa kung ano ang apurahan, kung ano ang bumubuo mula sa kung ano ang sumisira. At pagkatapos ng 30 araw ng matinding pagsasanay sa isa sa mga paghahayag na ito, malalaman mo na ang iba ay nagsisimulang dumaloy ng natural din. Dahil progresibo ang espiritual na paglago. Hindi mo binabago ang lahat ng sabay-sabay, ngunit ang bawat maliit na hakbang ay naglalapit sa iyo sa kung saan ka gustong makita ng Diyos. Kapatid, 2026 ay maaaring maging taon ng iyong pag-aani, ngunit hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng magic. Mangyayari ito dahil nagpasya kang makipagtulungan sa mga banal na prinsipyo. Mangyayari ito dahil pinili mong kumilos ng may pananampalataya, karunungan at pagsunod. Mangyayari ito dahil naunawaan mo na ang pag-aani ay hindi swerte. Ito ang resulta ng tamang paghahasik, pag-aalaga sa binhi at paghihintay ng matiyaga. Ang mensaheng ito ay masyadong mahalaga upang itago sa iyong sarili. May iba pang mga tao sa paligid mo na kailangang marinig ang 5 paghahayag na ito. Mga taong pinanghihinaan ng loob, naliligaw, walang direksyon. Ibahagi ang video na ito sa taong mahal mo. Maaaring ito ay isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang tao mula sa iyong simbahan. Dahil kapag nagbahagi ka ng makapangyarihang salita, mapalad ka rin. Nagiging instrumento ka ng Diyos para baguhin ang ibang buhay. Kaya sige, i-click ang ibahagi at ipadala ito sa isang taong kailangang makatanggap ng pag-asang ito ngayon. At may isa pang mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo bago tayo makarating sa dulo ng video na ito. Isang praktikal na aplikasyon na tatatakan ang lahat ng iyong natutunan dito. Ngayong alam mo na ang 5 banal na paghahayag para sa 2026, oras na para gawing tunay na pagkilos ang kaalaman. Dahil ang katotohanan ay ito, maaari kang manood ng 1,000 inspiradong video, maaari mong basahin ang buong Biblia, maaari kang magdasal ng ilang oras sa isang araw, ngunit kung hindi mo ilalapat ang iyong natutunan, walang magbabago. James Kabanata 1, versikulo 22 ay nagsabi, "Huwag makinig lamang sa salita at sa gayon ay dayain ninyo ang inyong sarili. Gawin kung ano ang sinasabi nito. Kaya hayaan mo akong maging direkta sa iyo. Ano ang gagawin mo sa lahat ng natanggap mo ngayon? Mararamdaman mo lang ba ang magandang emosyon habang nanonood?
at pagkatapos ay babalik sa parehong buhay na may parehong mga gawi, parehong mga saloobin? O ikaw ba talaga ang magpapasya na magbago? Bibigyan kita ng ilang praktikal na hakbang na maaari mong simulan ang pag-apply ngayon. Unang hakbang, isulat ang 5 paghahayag na ito sa isang piraso ng papel. Pananampalataya, mga desisyong ginagabayan ng Diyos, pasasalamat, kapayapaan, at karunungan. Idikit ang papel na ito sa isang lugar na nakikita mo araw-araw, sa refrigerator, sa salamin sa banyo, sa bedside table mo, upang ang mga katotohanan ito ay laging manatili sa iyong isipan. Pangalawang hakbang, pumili ng isa sa mga ito upang masidhi ang trabaho sa susunod na 30 araw gaya ng sinabi ko na. Ngunit huwag pumili ng isa lamang. Tanungin ang Diyos kung aling bahagi ang nais niyang palakasin mo muna at pagkatapos ay tumutok sa iyon. Pangatlong hakbang, lumikha ng pang-araw-araw na ugali na konektado sa paghahayag na ito. Kung ito ay pananampalataya, magpahayag ng mga pangako tuwing umaga. Kung ito ay pasasalamat, gawin ang iyong listahan ng mga bagay na pinasasalamatan mo araw-araw bago matulog. Kung ito ay kapayapaan, maglaan ng 15 minuto upang manahimik sa Diyos. Kung ito ay karunungan, basahin ang isang kabanata ng Kawikaan araw-araw. Ika-4 na hakbang, maging may pananagutan sa isang tao. Ibahagi sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan kung aling paghahayag ang pinili mong gawin at hilingin sa taong iyon na mag-check-in sa iyo bawat linggo upang makita kung kumusta ka. Ang pagkakaroon ng isang taong sumusubaybay sa iyong pag-unlad ay lubos na nagpapataas ng iyong mga pagkakataong magtagumpay. Ika-5 hakbang, huwag panghinaan ng loob kung mabigo ka balang araw. Ang paglago ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtitiyaga. Kung nakalimutan mong magsanay isang araw, huwag sumuko. Sa susunod na araw, magsisimula ka ulit. Ang mahalaga ay hindi tuluyang tumigil at narito ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Kailangan mong maniwala na ang 2026 ay maaaring maging iba. Hindi dahil espesyal ka, kundi dahil tapat ang Diyos. Hindi dahil deserve mo ito, kundi dahil mahal ka niya. Hindi dahil hindi ka mabibigo, ngunit dahil kahit mabigo ka, itinataas ka niya. Ang ani na inihanda ng Diyos para sa iyo ay umiiral na. Ito ay nakalaan na sa iyong pangalan. Ang kailangan mong gawin ngayon ay iayon ang iyong sarili sa mga prinsipyong nagbubukas ng ani na ito. At ang 5 paghahayag na ito ay eksaktong ganyan. Mga walang hanggang alituntunin na kapag inilapat ay nagbubunga ng tunay at pangmatagalang bunga. O at isang mahalagang bagay, kung hindi mo pa na i-download ang madiskarteng material na nabanggit ko dati, huwag palampasin. Ang gabay na Transform Your Mindset and Multiply Your Finances Quickly ay available sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito. Makakatulong ito sa iyo na maisagawa ang lahat ng iyong natutunan dito sa isang istruktura at layunin na paraan. Huwag iwanan ito para sa ibang pagkakataon dahil ang inilapat na kaalaman ang tunay na nagbabago. Nasa ibaba ang link, i-click lang, i-download at magsimula. Ang pagbabalik sa ating paksa, ang pangakong gusto kong gawin mo sa akin ngayon ay ito. Magpasya ng buong puso na hindi ka mabubuhay sa 2026 sa parehong paraan ng iyong pamumuhay noong mga nakaraang taon. Magpasya na ilalapat mo ang mga paghahayag na ito. Magpasya na makikipagtulungan ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Dahil kapag nagdesisyon ka talaga, kapag nag-commit ka ng buong puso, ginagalang ng Diyos ang pangakong iyon. Nakikita niya ang iyong determinasyon at pinalalakas ka niya. Nakikita niya ang iyong pagsisikap at pinararami ang iyong mga resulta. Nakikita niya ang iyong pananampalataya at nagbubukas ng mga imposibleng landas. Kaya ngayon, bago tayo matapos, huminga ng malalim
at sabihin sa iyong puso, Panginoon, natanggap ko na ang mga paghahayag na ito at ilalapat ko ang mga ito. Nagtitiwala ako na bibigyan mo ako ng kapangyarihan at gagawing 2026 ang aking taon ng pag-aani. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, narating na natin ang dulo ng video na ito, ngunit hindi ang katapusan ng paglalakbay na ito. Sa katunayan, ang nagtatapos dito ay ang mensahe lamang. Ang aplikasyon ay nagsisimula ngayon sa iyong totoong buhay, sa iyong pang-araw-araw. Gusto kong umalis ka dito na may pusong puno ng pag-asa, hindi isang walang laman na pag-asa batay sa ilusyon, ngunit isang tunay na pag-asa na nakabatay sa katapatan ng Diyos at ang pagsasabuhay ng mga walang hanggang alituntunin na palaging gumagana at palaging gagana. Ang 5 paghahayag na natanggap ninyo ngayon, pananampalataya, mga desisyong ginagabayan ng Diyos, pasasalamat, kapayapaan at karunungan, ay hindi komplikadong mga konsepto. Ang mga ito ay simple, ngunit malalim na makapangyarihang mga katotohanan, at kapag nabubuhay ka sa kanila, nagbabago ang lahat. Hindi ka na magigising na mayaman bukas. Hindi iyan kung paano gumagana ang Diyos. Pero iba ang paggising mo na may bagong mindset, na may bagong ugali, sa mga bagong mata para makita ang mga pagkakataong laging nariyan, ngunit hindi mo nakita. At unti-unti, linggo-linggo, buwan-buwan, magsisimula kang umani ng mga gantimpala, magsisimula kang makita ang mga prutas, magsisimula kang maranasan ang paglalaan ng Diyos sa isang tunay at nasasalat na paraan. Dahil kapag tama ang iyong pagtatanim at inalagaan ng binhi ng may pananampalataya at karunungan, hindi may iwasan ang pag-aani. Kaya huwag sumuko sa kalagitnaan. Huwag hayaang maparalisa ka ng mga paghihirap. Huwag hayaang nakawin ng panghihina ng loob ang iyong pananampalataya. Ipagpatuloy ang pagtatanim, patuloy na maniwala, patuloy na sumunod dahil malapit na ang iyong ani. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Hindi ka niya binitawan. Sa katunayan, gumagawa siya sa likod ng mga eksena sa iyong buhay ngayon. Naghahanda ng mga bagay na hindi mo maisip. At kapag ang oras ay tama, ang lahat ay mahuhulog sa lugar sa paraang siya lamang ang makakaya. Kaya magtiwala, pahinga, at kumilos ng may pananampalataya. Kung naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mga paghahayag na ito, mag-iwan ng like. Ang like na ito ay isang paraan para ipahayag mo ang pasasalamat sa iyong natanggap. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ngayon at i-activate ang notification bell dahil dito natatanggap mo ang praktikal at malalim na mga turo sa Biblia na lubos na makapagpapabago sa iyong pinansyal at espiritual na buhay. Ito ay isang sagradong espasyo kung saan ipinapahayag ng Diyos ang makapangyarihang mga katotohanan. At hindi ko nais na makaligtaan mo ang anumang mensahe na maaring ang nawawalang susi sa pag-unlock ng iyong ani, at may apurahang bagay na kailangan kong ibahagi sa iyo ngayon. Matatapos na ang 2025 at may matinding panalangin na kailangan mong sabihin bago matapos ang taon. Isang panalangin na maghuhula ng masaganang 2026 para sa iyong buhay. Hindi ito basta-bastang panalangin. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya na nagpapagana ng mga espiritual na pagpapala at nagbubukas ng mga supernatural na pintuan sa pag-aani na darating. At inihanda ko ito lalo na para sa iyo sa susunod na video na lumalabas sa iyong screen ngayon. I-click ito kaagad dahil ang oras na natitira sa 2025 ay mahalaga at hindi ka makakapasok sa 2026 nang hindi ginagawa itong makahulang panalangin. Nais ng Diyos na isil ang isang bagay na makapangyarihan sa iyong buhay, at ang susunod na video na ito ay maaring kung ano mismo ang kailangang matanggap ng iyong espiritu. Huwag hayaang lumipas. Sige na, dahil kapag nanghula ka ng may pananampalataya kung ano ang ipinangako ng Diyos
ang mga bagay ay nagsisimulang kumilos sa espiritual na larangan. Pagpalain ka nawa ng Diyos, ingatan ka at pagyamanin ka sa lahat ng lugar ng iyong buhay. Naniniwala ako na ang 2026 ang magiging taon mo ng masaganang ani. Sa pangalan ni Jesus, Amen.